anak niya. And speaking of mga ibaban nga po na mga apps, yung pag-regulate sa mga games at sa kung ano-ano pa on social media, isang napakagaling na ating MSE ang ating mga kausap dito. MSE? Tama ba yun? SME. Ating cybersecurity analyst, co-convener ng Scamwatch Pinas, si Sir Art Samaniego, joining us on our, asan to? Viber ba to? Zoom? Hi, Sir Art! Good morning! Peter at Rika Itu! Good morning Rika and Peter at sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Magandang umaga po. Hi Sir Art, good to have you back. O sige, Rika, kasi nagpareserba na si Rika. Ako magtatanong ha. Hindi kasi talaga ako. kapag games ang pinag-uusapan online, hindi siya papatalo talaga. Hindi. Go. Kasi nga as a gamer, Sir Art, no, ako'y umaalma. Ay, hindi naman umaalma. I am also in support of regulating some games. Pero kasi nakikita talaga natin, there are really violent games na hindi lang naman to ngayon meron. Even pa before. Pero we'd never had a spate of this kind of violence. At ngayon lang naman talaga natin ito nakita. So even if we ban games or social media or watching violent movies, television series or anything, meron ba talagang magiging malaking drastic change ang pagban considering na merong ugali ang tao na the more you ban, the more we seek? Oo. So yun nga, kasi 4 years, gano'n na yung pag may nangyayaring violence, sinisisi kagad natin yung video game. Automatic na yan dahil naglalaro. Pero may ginawang study kasi sa Oxford Internet Institute sa University of Oxford na wala sila nakitang clear link between aggressive behavior sa mga teenager at sa amount of time at sa kung anong nilalaro nila online. So, walang connection yung violence sa nilalaro ng bata doon sa ina-apply niya in real life. That's a very very telling yung study na yun. Yes, but it's also very controversial because some people will say na na brainwash na, parang ganun. Pero walang study na nagpapatunay na yung games nakakaapekto sa real life behavior nung gamer. Pero mayroong study nagpapatunay na walang epekto to sa real life behavior nung naglalaro. So ang interesting pa sa research na to, hindi lang yung gamer yung tinanong nila. Pati yung mga magulang at mga kaibigan at mga nakakaugnayan ng mga subjects nila. At yun nga, pinapakita nila na hindi natatranslate in real life kung ano yung ginagawa dun sa game. Ito talaga yung inaano ko din iniisip ko rin. Dahil nga existing na ang mga ganitong klase ng lifestyle na nga po ito actually, Sir Arte, yung pagiging nerd natin, pagiging geeks natin, di ba? It's becoming a lifestyle. And if hindi naman natatranslate talaga, why then the need to block? Pwede naman nating i-regulate. Pwede bang gano'n na lang ang usapin natin? Regulation na lang instead of blocking? Hindi, yung kasi ang pinakamadaling gawin. Para syempre sabihin na may ginagawa sila. Di ba? Mablock natin to. Naalala mo yung sa Telegram, naalala mo yung sa Signal. Na ibaban ng gobyerno. Kasi meron daw mga masasamang loob nandun. Pero sinong pinarusahan nila? Ang pinarusahan nila, yung mga legitimate users. Na ginagamit sa business, ginagamit ng mga journalist para protektahan yung mga sources nila. Pero ang Department of Internet and Censorship and Takedown, yung DICT, ganun ang Internet Censorship and Takedown, DICT. So yun yung automatic, yun yung default move nila. Iban kagad to. Oo. Pero dapat ito kasi pero ito hindi ibig sabihin yung mga magulang dapat magwalang bahala doon sa nilalaro ng mga anak nila. Siyempre dapat gabayan din natin.
Okay. Nagbabasa oo. ko ngayon, Sir Art, nakalagay nga na there doesn't seem to be any connection at all. No? Playing violent online video games does not directly cause real-world criminal violence or mass shootings among students. Ito yung mabigat na however. However, extensive psychological research indicates that heavy exposure to violent games can act as a risk factor for minor aggressive behaviors, hostile thinking, and short-term desensitization. Maganda rin itong punto mo, partner, kasi magulang ka eh. Correct. Kasi naalala ko noon, pag nanonood kami, syempre, lodi namin si yung... Lito Lapid. Ganyan. Sino ba yung mga panahon ninyo? Yung mga kung fu noon, di ba? Oo. Bruce Lee. Oo, yan. Pagkatapos namin manood ng Bruce Lee, paglabas namin ng gagayahin nyo. Wala! Ganun din kayo. You talking to me? Oo. Yan, mga ganon. Sir Art. Sorry tanda na. Pero, sa kasi Ramon Zamora, di ba? Hindi ko nga kilala yun eh. So meron kahit kanon, kahit paano kasi nga idol eh. Idol. Oo, gagayahin mo eh. Oo. Oo. So still and all, di po ba? Go ahead, Sir Art. Pero yun nga, isa to, hindi to yung sisisihin mo kagad na eto yung dahilan. Kasi meron pa ibang mga factors kung bakit nila nagawa yon. Eto halimbawa, baka nabully yung mga bata. Mental health ng mga batang to. Family environment. Yung social influences. Ito ang pinaka-importante na nakikita ko ngayon, yung online community. Yan. Na sinasalihan ng mga batang to. Na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. Ano yung 764? Ito yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturuan kung ano ang dapat gawin ng mga batang to. So ito yung pwedeng matrace natin eh. Meron bang nag-uudyok sa mga batang to na gawin to? Dito sa Pilipinas yan, Sir Art? Online kasi siya. Ma-access siya sa internet. At itong mga batang to, nakikita na nakikipag-chat doon sa mga ibang membro ng grupo. Iyon yung delikado kasi hindi na natin na monitor kung sino ang nakakausap ng mga kabataang ito, no? So sa usapin po ng ganito, whether to legalize or not to legalize, sino-sino ba ang mga dapat nating mga kausapin na mga bahagi na community leaders para makita naman natin lahat ng mga punto, lahat ng mga POV before we finally decide? So eto ang daling sisihin ng school dito. Ang daling sisihin ng school. Pero dapat malaman natin na hindi mamomonitor o hindi alam ng school ang ginagawa ng mga bata paglabas niya ng bahay. Opo. So madali din sisihin ang magulang, sasabihin, hindi yan ginaguide ng parents. Pero pag ang bata, mas marami pa siyang time sa school, di ba? Nandun siya sa school. So, ang dapat natin gawin, ngayon, lahat to dapat they should work. We need to work with each other. The government, the school, the church. Napaka-importante ng simbahan. Pati pamilya. Dapat ito ngayon ang i-consider natin. Dapat ito yung i-consult natin. Kasi sa nakikita ko ngayon, bata pa lang, binobombard na yan ng kung ano-anong information online. Kaya dapat ito ngayon, ang saya ko nung sinabi ng CICC Director Aboy Paraiso na i-recommend niya na isama ang internet safety sa curriculum ng eskwelahan. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, Yusek, dapat gawin natin yung grade 1 pa lang. Turuan na natin kasi pag umabot din ng grade 6, baka too late na. Na udyo ka na yan ng husto. So sinusuportahan ko ang DICT. CICC, DICT dito sa proposal nila na to. Yeah, and this is just the beginning. No, we can do more. Sir Art, unfortunately, naubusan na po tayo ng oras, pero maraming salamat po for sharing your time with us and your insights also. Thank you, Sir Art.
Thank you very much. Thank you po. Good morning po. Si Sir Art Samaniego Jr., ang cybersecurity analyst at co-convener ng Scam Watch Pilipinas. Bigyan natin ng panahon, partner, na mabasa itong Si Jeff. may isang mensahe si Jeff Ramos. Anong sabi niya, partner? Sabi niya, ang pagkakasangkot ng ilang kabataang Pilipino sa mga marahas na insidente ay maaaring dulot ng kombinasyon ng iba't ibang dahilan. Kabilang dito ang impluwensya ng social media na maaaring magpalaganap ng karahasan, cyberbullying at